So magandang gabi po sa ating lahat. Gayon din po sa mga kasama namin na nakikinig sa kani-kanilang tahanan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sige nga po, makibukas po kayo sa akin sa ating Biblia sa Daniel 3:16 hanggang 3:18. At mamaya po ay lilipat tayo. Sige po, basahin po natin kung nakita na po natin. Maaari po bang tayong lahat ay tumayo? Kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito sa Daniel 3:16 hanggang 18. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Sa Daniel 6:10 po, sabi po dito, Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa pribilehiyo na ako po, O Diyos, ay makatayo sa harapan ng pulpitong ito, Panginoon, upang patuloy na maihayag ang iyong pong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, itago mo po ako sa iyong krus, sapagkat tunay, Panginoon, ako po'y umaamin na wala po akong magagawa kung hindi ako pangunahan ng banal mong Espiritu Santo, ng iyo pong kapangyarihan, Panginoon. Kaya naman sa gabing ito, O Diyos, hayaan mo po na patuloy na madakila, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, patuloy ka po naming inaanyayahan. Salamat, salamat po ng maraming salamat. Tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, sa iyo pong krus, O Diyos. At ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan, Ama, ay maingat po naming ibinabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Sabihin mo po sa katabi mo, hindi ako matutulog. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. May kinakabahan po sa inyo? Hallelujah. Galing niyo manghula. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalaga po ba sa isang relasyon ang may matatag na pundasyon? Amen. O matibay na relasyon? Yes po, napakahalaga po nun. Napakahalaga po na sa isang relasyon ay mayroon kang ipinundar o pinaghirapang pundasyon para ito ay lumalim at tumibay. Amen. Pero paano ba ito pinatatatag o pinatitibay ang isang relasyon? Halimbawa, ng mag-asawa, ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, o ng pamilya. Paano po ito pinatitibay? Hallelujah. Nabasa ko po ito sa FB. Ito daw po yung dapat na ginagawa ng isang relasyon ng mag-asawa o ng pamilya, ng magkaibigan. 5 bagay po yung nakita ko, yung nabasa ko po doon. Sabi po dito, dapat daw po nandoon ang communication. Tama po? Daily communication, hanggat maaari daw po, magbibigay tayo ng update. Magbibigay tayo ng update doon sa asawa natin. Saan ka ba pupunta? Darling, pupunta ako doon sa ganon, pupunta ako dito. Gantong oras ako uuwi. Napakahalaga daw po ng mga bagay na yun. O kaya tayong mga anak. Sasabihin natin doon sa mga magulang natin, alas 5 po uuwi na ako. Pag hindi ka dumating ng alas 5, sobra po yung kaba ng magulang. Totoo po? Totoo po, di ba? Kaya napakahalaga po ng communication. Daily communication. At sa ating mga asawa, doon sa asawa mo, napakahalaga daw po nung pagsasabi ng I love you. Darling, I love you. Napakahalaga daw po ng mga bagay na yon. Totoo naman po, di ba? Dati hindi po ako mahilig sa mga ganun eh. Hindi po ako sweet.
Pero salamat sa Panginoon, talagang napakahalaga po ng mga bagay na yon. At nagagawa ko na po yung mga bagay na yon. Pangalawa, understanding. Sabi po doon, napakahalaga ng pagkakaunawaan. Sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng iyong asawa, ng iyong nanay, ng iyong tatay, o ng ating pamilya po, napakahalaga daw po na pinag-uusapan o pinakikinggan. Yung side ng bawat isa upang maging matatag at matibay ang ating relasyon. Amen. Pangatlo po, trust. Ang tunay na pagmamahal daw po ay binubuo ng pagtitiwala. Nagtitiwala ka sa iyong asawa, nagtitiwala ka sa iyong kaibigan, nagtitiwala ka sa iyong mga magulang, pinagtitiwalaan ang bawat isa at napakahalaga daw po na tayo ay maging tapat sa isa't isa upang maging matatag ang inyong relasyon. Tama po? Pang-apat, respect. Ang pagbibigay daw po ng respeto sa isa't isa ay isa ring daan upang mas maging matatag ang inyong relasyon. Huwag daw pong puro ikaw ang magaling. Huwag daw pong puro ako yung mahusay, ako yung magaling. Dapat daw po nandun yung respeto. Yung respeto sa bawat isa. Dati ako po ganun eh. Parang pakiramdam ko sa sarili ko, ako lang yung mahusay. Totoo po yun. Pero salamat sa Panginoon. Ang Lord talaga lagi tayong aayusin. Pag gusto nating magpaayos. Amen. Sino po dito gustong magpaayos sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa Panginoon. Lahat tayo gustong magpaayos sa Panginoon. Lahat tayo gustong lumalim ang ating pundasyon ng pananampalataya sa Panginoon. Amen. Panglima, support. Supportahan daw po natin. Halimbawa, yung anak natin, gusto ng teacher. Gusto niya, mama, mag-aaral ako pero ang gusto ko pong kunin teacher. Ay, hindi! Ayoko ng teacher. Gusto ko kaya abogado. Ikaw ba mag-aaral? Eh, yung anak mo, di po ba? Kumbaga, supportahan po natin. Kung alam naman natin na maganda yung kalalabasan at maganda yung motibo, yung puso ng yung anak, at alam mo naman na talagang masipag yung anak mo sa pag-aaral, supportahan daw po natin sila dun sa kanilang mga gusto. Huwag yung komo ikaw yung magulang, yung gusto mo lang ang masusunod. Amen po? Para daw po tumibay at tumatag ang ating relasyon, napakahalaga daw po na ang isang relasyon ay may matatag at may matibay o malalim na pundasyon. Dahil kahit daw po tayo ay daluhungin ng problema, ito'y mapagtatagumpayan natin basta't ang pundasyon ay malalim at matatag, lalo na't nakapagitna ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Totoo po yun. Hindi po tayo magtatagumpay. Tandaan niyo po yun. Kahit na gaano ka kahusay, kahit na gaano ka kagaling, kapag ang Panginoon ay hindi nakapagitna sa anumang klase ng relasyon, wala pong tibay na maaasahan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon naman po, sa ating pag-aaralan, ay makikita natin sa mga talatang ito ang matatag o matibay na pundasyon ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Katulad po nung binasa natin kanina, doon sa Daniel 3:16-18, di po ba? Sabi doon, uulitin ko po Sabi doon sa 3:16, sabi doon, sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Amen. Sa mga talata pong ito, mababasa natin na si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng isang malaking ribulto na kung saan ang nais niya ang lahat ng tao ay sasamba doon. Ang lahat ng bansa, ang lahat ng wika, anuman yung klase ng wika mo, saan ka mang lugar naroroon, bata, matanda, mayaman ka man, may sinasabi ka man o wala pong exempted. Lahat doon kasali. Ang sabi po doon, kapag tumunog ang trumpeta o kapag tumunog ang mga instrumento, hudyat po iyon na kung saan lahat ay sasamba doon sa ribultong ginto. Hallelujah. Sabi ko nga po, walang exempted. Lahat kasali. At ito po ay sinamantala nung mga taong galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Sila po ay galit dito dahil sila ay naiinggit doon sa mga tao na ito dahil sila po ay napiling kasama na maglingkod doon sa Babylonia.
At sinamantala po nila yung pagkakataon na yon para may maisuplong sa mahal na hari. Ang laki po ng nagagawa ng pagkainggit sa isang tao. Totoo po no? Napakalaki po ng nagagawa. Totoo po yun. Naranasan ko po yun. Meron po akong nakasamang tao na sobrang napakamainggitin. Pag meron akong binili, ako po pag meron halimbawa, meron akong binili sa amin, bumili ako ng aquarium. Parang itatago ko pa siya, doon ako sa likod ng bahay namin dadaan. Nahihiya ako. Nahihiya po ako makita nila. Pero nung nakita niya yung binili ko na aquarium, paggabi na po nun, nakita niya yung binili kong aquarium, bumili rin siya kahit gabi na. Punta siya ng palengke, totoo po yun. Naranasan ko, bumili siya. Kasi nakita niya na meron akong ganun. Tapos bumili ako ng flower vase. Nung nakita niya yun, bumili rin siya nun. Doon ko lang nalaman na, inggitero pala. Yung kapag meron ka, gusto meron din siya. Hindi po maganda sa isang tao yun. Amen? Hindi po maganda. Napakalaki po ng nagagawa ng pagkainggit sa isang tao, nakasisira po ito ng relasyon. Hallelujah. Tapos sabi dito, paano daw po natin mapapanatili sa iyong puso ang isang matatag na pundasyon? Paano mo ito mapaninindigan sa iyong puso? Para magkaroon ka daw po ng isang matatag na pananampalataya, dapat naroon ang number 1, pagtitiwala sa Diyos. Yung atin pong title pala, hindi ko nasabi, nakita na niyo po kanina, matatag na pundasyon. Amen? Number 1 po, pagtitiwala sa Diyos. Sabi doon sa verse 3:17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Di po ba? Nakaka-amaze yung kanilang pananampalataya. Napakatatag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ano po yung pwedeng maging kahahantungan ng hindi nila pagsunod? Doon sa hari. Di ba ang sabi ng hari? Kapag hindi kayo sumunod, kapag hindi kayo sumamba doon sa ribultong ipinagawa ko, ano yung gagawin sa kanila? Iyahagis. Iyahagis doon sa naglalagablab na pugon. Isipin pa nga lang po natin, yung mapaso tayo ng baga, di po ba? Ang sakit-sakit. Tapos naglalagablab na pugon. Iyahagis ka ron. Nakakatakot po yun. Pwede po silang mamatay. Dahil lang sabi ng hari, sa lahat ng hindi susunod. Ibig sabihin, kasali po doon sila Sadrak, sina Mesak at Abednego. Kapag hindi sila sumama doon sa pagsamba doon sa ribultong ginto, kasama po sila doon sa ihahagis. Pero sila yung nakitang hindi sumamba. Di po ba? Pinanindigan nila yung kanilang pananampalataya. Hindi sila sumunod. Pero mababasa po natin sa mga talata dito sa Biblia, makikita po natin doon, yung mga naghagis po sa kanila sa pugon, mas nauna pong namatay. Di po ba? Kasi sa sobrang init ng paghahagisan nila, mas nauna po silang namatay. Pero yung tatlong ito, hindi sila kumontra dun sa banta ng hari. Hindi natinag yung kanilang pananampalataya, kaya't ang sabi nila, wala po kaming tutol, mahal na hari. Hindi sila tumutol, di ba? Hindi rin sila sumunod. Pero ayaw nila. Kahit nga po doon sa kung mababasa po natin itong Daniel na to, mababasa po natin doon na kahit yung pagkain na inihahanda, doon po sa hari, inihahanda ng hari, hindi po sila tumikim dahil ayaw nilang magkasala. Ayaw nilang malapastangan ang ating Panginoon. Napakatibay po ng kanilang paninindigan. Matapang na pinanindigan nila ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Di po ba sabi nila, kung hindi man kami iligtas ng aming Panginoon, hindi pa rin kami sasamba dun sa pinagawa mong ribulto. Di po ba ang tapang nila? Sabi ko nga habang binabasa ko to, sobra po akong na-inspire sa kanila. Sobra po akong na-amaze dun sa faith nila. Nakakatuwa po talaga. Napakalalim ng kanilang pananampalataya, napakatatag ng pundasyon ng pananampalataya nila sa Panginoon. Amen! Tayo po kaya, gaano kalalim ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon? Malalim ba ito? O malalim? O malalim-laliman? Gaano kalalim
ang ating pundasyon ng pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Minsan may narinig lang tayo kay pastor. Sinabi ni pastor, mga kapatid, nabaha po yung mga kapatid natin dun sa ibang lugar. Yung iba po nawala ng bahay, yung iba po nawala ng buhay, yung iba po wala silang makain. Maaari po bang magdonasyon tayo kahit natig ko konti lang? Nakay! Alam mo si pastor! Lagi na lang ganun. Kami rin naman nabaha. Lahat naman kami dumaan sa baha. Dumanas din naman kami ng baha. Pero napakapalad po natin. Tayo hindi lang makalabas ng baha. Amen! Hindi lang makalabas ng baha kasi nga malaki yung tubig. Pero yung iba nawala ng buhay, nawala ng bahay, umaasa lang sa relief para malamnan yung kanilang sikmura. Yung iba nga sa atin, nagsitaba pa eh. Amen? Bakit po? Kasi lahat ng stock nila, bago bumaha, pinagsamantalahan nung baha. Amen? Totoo po yun. Marami po ako nakikita na naba. Opo, pero nagalit kay pastor. Si pastor, puro na lang ganun, puro na lang donasyon. Natisod pa kay Ate Ami. Sinabi ni Ate Ami, mag-contribution tayo kasi yung kapatid natin doon may sakit. Si Ate Ami, lagi na lang ganun. Kami nga, kailangan din naman. Ako nga, umiinom ng losartan, umiinom na ng Lodipin. Di ba? Nagreklamo pa kay Ate Ami. Konting donasyon lang. Napakasarap po na magbigay. Napakapalad. Ang sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Pag tayo po binibigyan, paano po tayo tumatanggap? Nakatikom may palad mo? Hindi mo masasalo, di po ba? Dapat nakalaha, di po ba? Kapag tikom ang palad mo, wala kang masasalong pagpapala. Amen. Kaya wag po tayo maging madamot. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, totoo yun. Kasi pag binibigyan tayo ng biyaya, lagi tayong nakalaha, di po ba? Para masalo natin yung pagpapala. Pag lagi kang dakot, dala mo lang laging tiyan. Pupunta ka sa handaan. Yan. Mahirap po yung ganun. Dapat minsan nagsishare ka din naman para pagpalain ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Gaano katatag ang pananampalataya mo? Gaano kalalim yung pundasyon ng pananampalataya mo sa harapan ng Panginoon? Nung ikaw ay nagkasakit, dumaan sa banig ng karamdaman. Dami mong reklamo sa Panginoon. Lord, kala ko ba, Panginoon, mapagpagaling ka, Lord? Kala ko ba, susupply mo lahat ng pangangailangan ko? Kala ko ba, Lord, pagagalingin mo yung tuhod ko? Hallelujah, totoo po yun. Alam niyo po ba, sa bawat umaga na ako'y gigising, kami lang ng Panginoon ang nakakaalam kung ano yung tunay na nararamdaman. Pag sinabi ko kay Bimbong, masakit yung tuhod ko, alam lang niya, masakit tuhod ko. Totoo po yun. Nabi ko sa kanya, masakit ang kamay ko. Alam lang niya, masakit ang kamay ko. Hindi niya alam kung gaano kasakit yung nararamdaman ko. Sa bawat umaga na ako'y gigising, nagmamakaawa ako sa Panginoon. Pero hindi po ako nagrireklamo. Nagmamakaawa ako sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, salamat may aray. Tao po yun. Kasi pag wala ng aray, wala ng buhay. Amen. Salamat sa aray. Ito po yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, kung gigradean po yung sakit na nararamdaman ko sa bawat umaga, kung gigradean mo siya ng 1 to 10, 11 pa yung sakit niya. Sobrang sakit po talaga. Sobrang sakit. Sa bawat umaga po yun, sa bawat umaga na ako'y gigising, itong mga kamay ko na to, hindi ko siya kayang itukod. Pagbabangon ako, hindi ko alam kung paano, pagiling-giling ako dun sa lobby. Pagiling-giling po ako dun sa higaan namin. Siyempre, yung sahig, minsan, yung pako po, kaya yung pit ko. Totoo po yun. Kasi nga, hanggang ngayon, pag ako po iihi, nagsasalo lang talaga ako ng timba sa ilalim. Hindi po ako nakakatayo sa gabi. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kapag may mission kami ng Biyernes. Gusto ko lagi ako nandun. Kahit naiika-ika ako, gusto ko, Panginoon, gusto ko sumama sa mission.
Ang sarap po kasing maglingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, kung hindi malalim yung pundasyon ng aking pananampalataya, siguro sa bawat umaga lagi ako nagrereklamo sa Panginoon. Siguro lagi ko sasabihin sa Panginoon, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo eh. Lord, anak mo naman ako, di ba? Sabi mo, yun yung mga pangako mo, Panginoon. Sabi mo po, hindi mo pababayaan yung mga anak mo, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Kung hindi malalim yung aking pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya napakasarap po talaga na tayo ay mayroong malalim na relasyon sa Panginoon. Merong matibay na pundasyon sa harapan ng Panginoon. Matatag yung pundasyon ng ating pananampalataya katulad ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Na kung saan kahit na ang buhay nila yung nakasalalay dito, kahit na sila ay nasa bingit ng kamatayan, pinanindigan nila, hindi kami sasamba sa ribultong ginto na iyong pinatayo, sapagkat hindi iyan ang tunay na makapagliligtas sa amin. Amen po? Kaya sa kahit anong sitwasyon ng buhay na meron tayong dinadaanan, kahit masakit ang tuhod mo, masakit ang paa mo, masakit ang ulo mo, patuloy lang po tayo na manangan sa pangako ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Sani noon, dapat lagi kang merong nakatago dun sa puso mo na mga salita ng Diyos. Para kapag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, naalala ko rin po dito si Ate Ruth eh, kapag dumadaan ka sa mga pagsubok, yun yung sasabihin mo sa Panginoon. Lord, sabi mo po sa Isaiah 53 verse 5, sa bawat latay mo, Panginoon, meron kang baon-baon. Meron kang panangga sa kaaway na kung saan dumadating ka doon sa problema, dumadaan ka doon sa mga pagsubok, yun yung pangahawakan mo kasi promise yun ng Lord. Kapag sinabi ng Panginoon, sinabi niya yun. Hindi yun mababali. Kung ang utos ng hari na ito ay sinabing hindi mababali, binali po yun nila Shadrach, Meshach at Abednego. Amen. Sumunod lang sila sa Panginoon dahil alam nila na ang Diyos na kanilang pinagtitiwalaan ay mas makapangyarihan kaysa dun sa nais ni Haring Nabucodonosor na sambahin nila. Amen po? Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Palakpak ba yan para sa Panginoon? Woo! Hallelujah! Praise God! Minsan may mga tao po na laging sinisisi ang Diyos kapag meron silang pinagdadaanan. Amen? Realidad po yun. May mga ganun pong tao. Maaaring yung mga tao na yun, hindi ganun kalalim yung relasyon nila sa Panginoon. May mga tao rin namang mahilig manisi. Naghahanap ng masisisi. Kahit na hindi naman kasisisi, kahit na sila yung dapat sisihin, meron silang sinisisi na ibang tao, pinapasa nila yung pagkakamali. Meron ganun. Naalala ko po si Ate Aida, hindi naman niya ako sinisi noon. Nung pong ako po ay pinag-pray sa mga may birthday, sabi ni Ate Aida, naku, bakit si Ate Edith ang pinag-pray? Nung pinag-pray niya yung anak ko nung magbe-birthday, nagkasakit kaya? Opo, sabi niya sa akin yun. Sabi niya, dapat hindi ikaw pinag-pray kasi nung pinag-pray mo yung anak ko nun, nagkasakit si Ronel, nadala daw po sa ospital. Nagulat ako nun. Tapos ako, hala, ano ba malay ko sa plano ng Panginoon sa buhay ng anak mo? Para pinag-pray ko lang, nakasama pa panalangin ko no? May mga tao pong ganon. Hindi ko naman sinabi sinisisi ko na Ate Aida. Hindi ko naman po sinabi yun. May mga ganon pong tao. Minsan naman ang Diyos ang sinisisi. Kapag nandun ka sa sitwasyon na kung saan parang hindi mo na maunawaan yung sitwasyon ng buhay mo, minsan sinisisi mo ang Panginoon. Pero mentras mo nasisihin natin ang Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen! Dahil habang tayo po ay dumadaan sa hindi magandang senaryo ng buhay, maganda man o pangit ang senaryo ng buhay mo, nakatunghay ang Panginoon. Nakikita ng Lord anuman yung mga bagay na ating dinadaanan. Amen? Kaya't ang mga tao po na kung saan ay mayroong malalim o matatag na pundasyon ng pananampalataya sa harapan ng Panginoon, daluhungin man niya ng mga problema, nananatili ang katatagan ng kanilang pananampalataya. Amen? Tayo po kaya gaano kalalim yung pundasyon ng ating pananampalataya? Katulad ka ba nung dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay? Yung isa ay sa buhanginan. At nung dumaan ng malakas na bagyo, malakas na hangin, tinamaan ng bagyo yung kanilang, ng malakas na alon yung kanilang ginawang bahay.
ito po ay nasira, nawasak. Bakit? Hindi matibay yung pundasyon na ginawa nila. Dahil sa buhanginan lang nila ginawa. Kahit gaano pa kaganda yung inukit nila dun sa buhangin, walang tibay na maaasahan. Dinaluhong ng malakas na hangin, dinaluhong ng malakas na bagyo, ito ay nawasak. Hindi po katulad ng isang matalinong tao na nagtayo sa ibabaw ng bato. Matatag yung kanyang pundasyon, malalim yung ginawa niyang hukay para maging malalim yung pundasyon at matitibay, magagandang materialis po yung kanyang ginamit. Ito ay naging matibay. Amen po! Kaya maging wise po tayo. Hallelujah! Tayo po, gaano katatag ang pundasyon ng ating pananampalataya? Katulad ba ito ni Sadrach, Mesach at Abednego? Hallelujah. Na kahit na ang kanilang buhay ay nakasalalay, matibay pa rin nilang pinanindigan ang kanilang pananampalataya. Dahil basta sila ay mahuhusay o sila ay malalakas? Hindi po. Dahil sa pagtitiwala nila sa ating Panginoon. Doon po sila humuhugot ng lakas. Yung Diyos na kung saan ay pinagtitiwalaan nila na kahit anumang sitwasyon na ang kanilang dinadaanan ng mga oras na yon, kahit na sila ay ihagi sa naglalagablab na pugon, hindi pa rin sila susunod dun sa ipinag-uutos ng hari dahil ayaw nilang masaktan nila ang Panginoon. Sana po ganun din tayo. Sana kapag nakakaisip na tayong, ito masasaktan ang Lord sa gagawin ko na to, sana po wag na nating ituloy. Wag na tayong magkaroon ng option. Sana po mayroon din tayong matatag na pundasyon ng ating pananampalataya na kahit anong senaryo ng buhay mo, tatayuan mo pa rin yung pananampalataya mo na yon dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nagbabago ng buhay mo. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan mo. Amen! Hallelujah! Dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nagbibigay ng lakas mo at ng lahat ng anumang pangangailangan mo sa anumang unos ng buhay mo, sana po mayroon tayong malalim na pundasyon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Ano po yung number 1? Pagtitiwala sa Diyos. Pangalawang bagay po para maging matatag ang pundasyon ng ating pananampalataya, pagpapakumbaba sa Diyos o sa harapan ng Panginoon. Amen. Sabi po doon sa verse 10, 6:10, nang malaman ni Daniel ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari. Siya'y umuwi, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos. 3 beses maghapon gaya ng kanyang nakaugalian. Amen. Hallelujah. Katulad po ni Sadrach, Mesach at Abednego, si Daniel po ay nahaharap din sa napakabigat na senaryo ng buhay ng mga oras na yon. At dahil silang apat po ay napili ng hari na maglingkod sa palasyo, kaya sabi ko kanina may mga taong galit sa kanila. May mga taong naiinggit sa kanila, naghahanap ng butas para sila ay mabutasan sa hari. At masabi sa hari na ito po, yung mga napili mong maglingkod sa palasyo, hindi naman sumusunod sa ipinag-uutos mo, mahal na hari. Eh di po ba sabi sa kasulatan, ang sinabi ng hari ay hindi dapat nababali, kaya parusahan niyo po sila. Isa rin po si Daniel na nagsasuffer nung mga oras na yon dahil sa kautosang nilagdaan ng hari. Kung kanina po, si Sadrach, Mesach at Abednego ay sa naglalagablab na pugon ihahagis, si Daniel naman po, saan ihahagis? Sa kulungan ng mga leon. Tama po? Nakakita na po kayo ng leon? Ako hindi pa eh. Nakapanood lang po ako sa YouTube. YouTube ba? YouTube. Basta tube. Nakapanood po ako doon. Napanood ko po yun. May labanan po ng hayop doon sa Afrika. At ang leon po pala, napakatatapang nila, napakababangis. Kayang-kaya nilang lapain yung kapwa nila hayop na napakalalaki. Kayang-kaya nilang lamunin nyo ng buong buo. Kayang-kaya nilang sagpangin. Napakatapang po ng mga leon. Isa ang leon sa napakamabangis na hayop. Isipin nyo po, kapwa hayop na mababangis ay napapatay at kinakain ng leon na walang patumangga. Tayo po kayang tao pa.
tao lang na walang kalaban-laban sa mga leon. Amen. Kaya gano'n na lang si Daniel ay labis na nag-aalala. Nung malaman niyang nilagdaan ng hari ang ganong kautusan, gagawin lang pala siyang maninong leon. Amen. Grabe po, nung mapanood ko yun, parang pagkaraan kong mapanood yun, nagkaroon ako ng takot para kay Daniel. Opo, ini-imagine ko na, sabi ko, pag hinagis si Daniel doon sa mga leon, baka hindi pa bumabagsak si Daniel, lalamunin na siya, sasagpangin na siya ng leon no? Kaya si Daniel noong mga oras na yon, grabe po yung kanyang pagsusumiksik, pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Natinag po ba yung faith ni Daniel? Hindi po. Katulad ni Sadrach, Mesach at Abednego, pinanindigan ni Daniel ang kanyang pananampalataya. Tinayuan ni Daniel ang kanyang pananampalataya, hindi siya natinag. Ano po yung ginawa ni Daniel? Nanalangin. Yun lagi ang susi. Amen. Kapag tayo ay nasa mabibigat na pagsubok, kapag tayo ay punong-puno ng problema, kapag hindi mo na alam ang gagawin mo sa buhay mo, yun yung susi po. Yung tayo ay laging magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Subalit may mga tao po talaga na hanggat hindi nila nagagawa ang gusto nila o nasisiraan ng kapwa nila, hindi sila tumitigil. Hindi sila masaya hanggat di sila nagtatagumpay dun sa gusto nila. Amen. Subalit sa kabila po ng mga bagay na yon, nanindigan pa rin si Daniel. Tinayuan ni Daniel ang kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon dahil siguradong sigurado si Daniel sa kanyang pinaglagakan ng buhay. Siguradong sigurado si Daniel na tapat ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Amen! Nanatili siyang lumapit na punong-puno ng kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Di po ba ang sabi, 3 beses siyang nananalangin. Hallelujah! 3 beses siyang lumuluhod sa harapan ng Panginoon na kahit alam niya na kapag merong nakakita sa kanya, siya po ay katulad ni Sadrach, Mesach at Abednego na mabibingit din yung kanyang buhay sa kamatayan. Dahil lang sabi, walang sasamba sa ibang Diyos. Walang sasambahing ibang Diyos kung hindi yung ginawa nilang ribultong ginto. Kapag hindi, iyahagis ka doon sa kulungan ng mga leon. Amen. Tayo po kaya, ano ba yung sitwasyon ng ating pananampalataya? May matatag ba tayong pundasyon? May matibay ba tayong paninindigan bilang isang Kristiyano? Kaya ba nating tayuan ang pagiging Kristiyano? Nababago ba yung buhay natin? O ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi pa nababago yung buhay mo? Sa tuwi-tuwi ng tatayo, ang mga pastor natin dito, sa tuwi-tuwi ng tatayo, yung mga nagtuturo sa harapan ng pulpito, sinasabing tayo ay templo ng Diyos, tayo ay mahal ng Diyos. Ano yung ginagawa mo sa templo ng Diyos? Iniingatan mo ba? O sinisira mo? Pinauusukan mo araw-araw, nilalasing mo. Hallelujah! Maging wise po tayo, panindigan natin yung ating pananampalataya. 5 taong ka ng Kristiyano. Nakita mo si kumpare, nagiinuman ako, nang gilid ka pa. Nagpa-charming ka pa. Para matagayan. Kasi mahina yung pananampalataya mo. Mababaw. Pero alam mo nang mahina ka, nang gilid ka pa ron. Baka makita ni kumpare, makaisan shot. Tinawag ni kumpare, pre, tagal mo nang di nauupo dito. Kunwari naman, pre, iba na tayo eh. Pre, isa lang. Sige na nga, pagbigyan si kumpare. Mahina Mababaw yung pundasyon mo pinagbigyan mo si kumpare. Tuwan-tuwa si kumpare. Nung aalis ka na, pre, hindi timbangin natin, isa pa. O, pumayag ka naman, mahina Mababaw ang pananampalataya mo. 2, 3, 4, 5 tagay nung umuwi. Pagdating sa bahay, ano nangyari? Babag. Di po ba? Away. Mahina nga Mababaw nga yung pananampalataya mo. Nagpa-charming ka pa dun sa mga dati mong kaibigan. Dapat ikaw na yung iiwas. Sabi nga ni Pastora Bay,
Nung nagturo po siya nung baha, konti lang kami nun. Nung pong may bagyo, ilang piraso lang po kami dito sa church nun. Sabi ni Pastora Bay, layuan, ikaw yung lumayo doon sa mga bagay na dati mong ginagawa. Ikaw yung lalayo. Hindi naman yung tao yung lalayuan mo eh. Yung ginagawa nilang mali. Dahil alam mong mali, ikaw na yung lumayo. Amen po. Kasi ang sinasabi ng iba, na iyan naman, naging born again lang yun eh, nakalimutan na kami. Hindi po. Hindi naman sila yung iniiwasan natin, yung mga maling ginagawa nila. Hallelujah. Sabi ni Papang, dapat ang team song mo, bayuhin nyo. O tukso, layuan mo ako. Hindi po. Ikaw ang lalayo sa tukso. Amen. Dating sabungero, mahina pa nananampalataya. Araw ng Miyerkules, Bali Day. Yes, birthday ni Bunso. Bibili ko ng masarap na ulam. Logis! Narinig, mahina pa nananampalataya. Nakita si manok na pula. Dati kaya, swerte ako sa manok na pula. Nagdalawang isip, mataya kayo. Mahina pa nananampalataya, hindi ma-attend ng prayer meeting eh. Hindi ma-attend ng Bible study. Naaya ni Kuya Manny sa Martes, pre. Sa Martes, Brad, meron tayong Bible study ha. Sige po, hindi naman nagpupunta. Kaya hindi lumalim ang pananampalataya. Nadaan sa sabungan. Manok na pula. Diyan ako, swerte. Tataya ko nga yung pambili kay Bunso. Siyempre, si Taning, alam mo naman si Taning, padadamahin ka niyan. Tumaya kay manok na pula. Pagsalpok, nanalo. Tumama. Yes, sabi na nga ba, swerte ako sa manok na pula eh. Hindi lang si Bunso mabibili ko, pati si Mrs. Tumaya uli. Itinaya yung tinamaan, tsaka yung dating pera pa, tinaya. Ay, nanalo na naman, swerte nga sa manok na pula eh. Diba? Dahil mahina ang pananampalataya. Walang matibay na pundasyon na pananampalataya. Hindi na babago ang buhay. Iniwasan na yun, binalikan na naman, narinig lang yung logis. Binalikan na naman. Tumama na naman. Aba talaga swerte sa manok na pula. Amen. Swerte. Nako, talaga swerte. Isa na lang, uwi na talaga ako. Yahasi ko na, pati pato. Nilaban. Nako po. Tinamaan sa gulong-gulungan. Si manok na pula. Ano nangyari? Patay ang manok na pula. Nung umuwi sa bahay. Ano nangyari? Away na naman. Kapag alam mo na hindi mo kayang tayuan ang isang bagay, huwag mo na pong lapitan. Huwag ka nang mag-angas-angasan sa salitang kalye. Huwag na tayong magyabang-yabangan. Huwag mo nang sabihin, malakas naman ako, matatag ako. Hello! Paano ka lalakas? Di ka nga ma-attend ang prayer meeting. Kung umattend ka ng Sunday service 3 beses ang taon. Hallelujah! Saan ka huhugot? Saan ka huhugot ng lakas? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible araw-araw eh. Saan mo kukunin yung lakas? Saan lalalim yung pundasyon ng iyong pananampalataya? Amen? Kaya napakahalaga po na tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw. Hallelujah! Ako po ang style ko sa umaga. Siyempre, talagang na sa atin, pray talaga, kailangan nating manalangin. Bago ang lahat, yun ang susi eh. Yun ang susi sa lahat. Bago ako gumawa, babasahin ko muna yung daily bread. Gusto ko meron talaga akong, kumbaga meron kang, itong maghapon na to, o bago ako magtrabaho, dapat meron akong guide. Kasi kapag hindi mo yun nauna, yung Bible, parang wala eh. Minsan, ginagawa mo na lahat ng dapat mong gawin. Tapos nalibang ka na ng nalibang, hindi naman nauubos ang trabaho sa bahay, di po ba? Di naman nauubos. Pag nalibang ka ng nalibang doon, nalibang ka na rin, nakalimutan mo na yung para sa Panginoon. Kaya minsan dapat kukuha muna tayo ng lakas para sa Panginoon. Para meron kang baon-baon. Para meron kang panangga. Magkaroon man, natalisod mo man yung matatalisod mo dun sa lugar mo. Merong kang panangga. Salamat na lang nagbasa ako ng Bible kanina. Salamat na lang nagpray ako kanina. Kung hindi mo ginawa yung mga bagay na yun, amen? Wala kang panangga sa kaaway. Iinit lang ulo mo kapag nangyari sa iyo yung mga bagay na yun. Ito naman kasing na to harang-harang. Si Bimbo kasi, pinaalis kanina, hindi naman inalis. Iinit lang yung ulo mo. Kasi nga, hindi mo inuna ang Panginoon.
Pero kapag lagi mong uunahin ng Panginoon, lagi kang magbababad sa presensya ng Panginoon, doon tatatag, lalalim ang pundasyon ng ating pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Amen po? Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dapat po nababago yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Mamaya 5 taong ka ng Kristiyano, ikaw pa founder ng Marites dun sa street nyo. Hallelujah. Mamaya, tara nga, oy, Mari, ano nangyari kay Kumari kagabi? Di ko alam, di masyadong klaro. Halika, punta tayo kay Ate Aida, punta tayo. Malinaw pa sa balita yun sa dyaryo. Po ba? Oo, kasi kilala ka sa ganun eh. Kilalang ikaw yung founder dun eh. Pero ngayon, iba na ang latest, Mari. Punta nga tayo kay Ate Aida, kay Sister Aida. Magpa-pray nga tayo. Amen! Bakit? Nabago yung buhay. Dahil uma-attend sa gawain ng Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon, araw-araw nagbabasa ng Bible. Kapag may gawain, kapag may mga prayer meeting, kapag may mga tarrying nights, laging nanduroon, nagbababad sa presensya ng Panginoon. Amen! Malakas na palakpak sa Panginoon sa lahat ng nagbababad sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Yun lang po ang susi. Lagi tayong nakaangkla sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong magbababad sa presensya ng Panginoon. Kung dati isa kang Marites, ngayon iba na latest. Hallelujah. Pupuntahan man si Ate Aida sa kanilang bahay, Ate Aida, pag-pray mo nga kami. Kasi yung asawa ko, ganito, ganiri. Kasi yung anak ko, pwede mo bang ipag-pray? Bakit po? Kasi nakita na nilang nabago yung buhay mo. Napakahirap po, ng 5 taong ka ng Kristiyano, 6 na taong ka ng Kristiyano, ganun pa rin yung buhay mo. Dapat nababago yung buhay natin. Kaya ako kapag may nakikitang Kristiyano na yun pa rin yung dating ginagawa, nakakalungkot po, nakakaiyak. Totoo po yun, nakakaiyak. Kasi isipin mo, alam mo naman na mali yung mga bagay na yun. Alam mo naman na masasaktan mo ang Panginoon kapag ginawa mo yung bagay na yun. Pero parang baliwala lang sa iyo ang lahat. Dapat po nababago yung buhay natin. Amen. Layuan na natin yung mga bagay na dati nating ginagawa. Lalalim ba ang iyong pananampalataya kung hindi ka dumadalo sa mga pagtitipon? Saan ka kukuha ng lakas? Lalalim ba ang iyong pananampalataya kung hindi ka laging nananalangin? Kung hindi ka laging nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon? Lalalim ba ang iyong pananampalataya kung hindi ka magbababad lagi sa salita ng Diyos? Hallelujah! Minsan nagyayabang ka pa. Gyayabang ka pa sa sarili mo. Kapag may nangumusta sa'yo, Brad, sis, kamusta ka na? Oy, mabuti naman sis, mabuti naman Brad. Kahit di niyo ako nakikita sa church, hindi naman kaya ako nakakalimot sa taas. Ang itaas. Diba? Marami pong ganun eh. Hindi kaya ako nakakalimot, kahit di niyo ako nakikita sa church. Hello! Saan ka kukuha ng lakas? Di ka nga uma-attend eh. Paano ka lalakas? Di po ba? Yun lang po yung susi para tumatag, lumalim yung ating pananampalataya. Lagi tayong nakaangkla sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong magbabad sa presensya ng Panginoon. Bilang isang Kristiyano, maging aware daw po tayo. Dahil baka akala natin o tingin natin sa ating sarili matatag tayo. Yung pala 50-50 na. Yung pananampalataya natin. Di po ba? Ang isang pasyente, pag sinabing 50-50, nasa critical na kondisyon po. Di po ba? Kasi 50-50 nga eh. Baka ingat po tayo. Dahil baka tayo na pala yung nasa ganong kondisyon ng pananampalataya. Baka mamaya ikaw na pala yung naghihingalo ang pananampalataya. Baka akala mo lang matatag ka. Baka akala mo lang malakas ka. Akala mo lang yun. Kasi baka mamaya nananangan ka lang dun sa sarili mong lakas. Nananangan ka lang dun sa sarili mong husay. Lagi po tayong manangan sa kalooban ng Panginoon. Na sa kahit anong sitwasyon ng ating mga buhay, lagi tayong nakaangkla sa kalooban ng Diyos. Katulad ni na Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, na mayroong matatag na pundasyon ang kanilang pananampalataya,
na kahit nasa bingit ng kamatayan, ang kanilang buhay, nanindigan pa rin sila dun sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Binigo po ba sila ng Diyos? Hindi, di po ba? Kaya kung mababasa po natin dun sa verse 3, 24 to 25, mamamangha po tayo. Sabi po dun sa verse 3:25, babasahin ko lang po Sabi po doon, walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa sa tingin ko ay Diyos. Tapos sabi po dun sa 28, babasahin ko sa 28, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sununod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Sa kabila po ng pangit na pangyayari, meron pong naging magandang nangyari. Sabi po dun sa 3:28, dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego na nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito. Naganap na nananalig sa kanya, ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya't iniligda ko ang isang utos, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika, sa salita man, laban sa Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang tirahan pagkat walang Diyos-Diyosan na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At ang 3 ito'y itinaas niya ng tungkulin. Di po ba kanina, nasa bingit sila ng kamatayan? Di po ba? Kasi pinipilit na sila ay sumamba dun sa Diyos-Diyosan. Pero nung nakita nung mahal na hari, yung ginawang pagliligtas ng Panginoon dun sa mga tao na ito, dun sa 3 ito na nananampalataya at nagtitiwala sa kanila, nabaligtad yung senaryo. Sila na po ngayon yung nasa bingit ng kamatayan. Yung mga tao na kung saan kanina ay nag-uudyok sa kanila na sumamba dun sa Diyos-Diyosan, ngayon po ang sabi ng hari, sino man ang hindi sumamba, sino man ang hindi manampalataya dun sa Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego, sila ay kakatayin. Sila po ay papatayin, wawasakin maging ang kanilang tirahan. Minsan po, kahit na pangit yung senaryo ng buhay natin, kapag tayo ay nagtitiwala at nagpapakumbaba lagi sa harapan ng Panginoon, yung pangit na senaryo ng buhay mo, pagagandahin ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Malakas na palakpak sa Panginoon! Hallelujah! Kahit nasa anumang pangit na senaryo ng buhay mo, lahat po ito ay hayag sa ating Panginoon. Nakikita ng Diyos bawat araw, anuman yung pinagdadaanan mo sa tuwing ikaw ay gigising sa umaga, buong maghapon, hindi pa nangyayari ang lahat. Alam na ng Panginoon ang mangyayari sa buong maghapon. Amen po. Kaya sa kahit anumang pangit na senaryo ng buhay natin, patuloy lang tayong magtiwala, patuloy lang tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Lagi lang nating tayuan yung ating pananampalataya. Laging makita ng mga taong nakapaligid sa atin. Yan si Sister Edith, na bago na yung buhay niyan. Alam niyo po, nung Sabado, stress na stress ako pagkagaling sa practice. Yun lang po. Nung pauwi na po kaming mag-ina, nakasakay na kami, kasi po nung papunta kami rito, nakasakay kami kay boss, nakaangkas po kami sa tricycle. Hindi ko na malaya na wala pala yung wallet ko sa bag. Nung pauwi na kami mag-ina, nakaangkas naman kami kila Kuya Manny. Pagsakay namin sa jeep, magbabayad ako. Wala kaming pera. Kulang. Puro barya lang yun nando sa wallet ko. Kasi kulang yata ng 12. Sabi sa akin ni Aldrin, Mama, bababa na lang ako, maglalakad na lang ako, ikaw na lang sumakay. Nyo kasi baka mamaya pagalitan tayo ng driver. Pero ako po, hiyang-hiya talaga. Pero hindi ko inisip na mag 1, 2, 3. Opo, kasi nakakahiya yun. Pero pwede naman sana. Kasi ang isipin ko na lang, yung ang pwede mo na lang gawin, bago ka bumaba,
Yung nandun ka na sa, mama, para po, tapos ibigay mo yung bayad, bababa ka na, di ba? Mahabol ka pa ba nun? Ano ba malay nung kukulang yung bayad mo, di ba? Ano ba malay nung kung mag-ina kaming bababa doon, kung magkasabay lang kami, bumaba. Yung ganon. Kaya lang, nabago na nga yung buhay mo eh. Hindi ka na nga yung dating sa edit eh. Na pwede kang mag 1, 2, 3. Pwede mong gawin, pwede kang magsinungaling, pwede mong gawin yung mga bagay na yun. Sabi ni Aldrin, ma, ano yung gagawin natin? Pero ako po, mula pa lang sa ano, wala naman akong pantawag kay Mark. Mula pa lang dyan sa ano, text ako ng text kay Bimbo. Si Bimbo lagi nakatago sa aparador sa cellphone nun eh. Opo, hindi pwedeng pang emergency yun. Tapos sabi ko, darling, dalian mo, pumunta ka sa kanto, dalian mo, magdala ka ng pera, wala kaming pambayad. Hindi yun sumasagot kasi nga laging nakaano. Pero salamat sa Panginoon talaga. Ang Lord, napakabuti lang talaga. Pero ang nasa isip ko na, sabi ko, anak, ganito na lang. Pagbababa tayo, pupunta ako sa harapan ng driver, sasabihin ko, tay, pasensya na po kasi kulang yung pera namin. Iiwan ko na lang yung relo ko. Kahit 50 lang naman yun. Bawi pa rin siya. Para 30 lang naman yung pamasahe namin, di po ba? O, bawi pa rin siya. At least hindi ako nag 1, 2, 3, di ba? Hindi ko yun inisip. Yun yung nasa ano ko. Tapos sabi, stress po talaga ako. Ang maganda lang na nakita ko ron, yung talagang tinayuan mo. Hindi mo sinabi, pwede ko naman sabihin kay Aldrin, anak, basta ganito, bumaba ka ha. Ibabibigay ko yung pera natin. Basta bumaba ka agad. Hindi naman niya alam, mag-ina tayo eh. Yung ganon, hindi po. Salamat lang talaga sa Panginoon. Kahit doon sa maliliit na bagay, tuturuan ka ng Panginoon. Kasi nga, Kristiyano ka. Paano kung meron pala kaming kasakay doon, nakakilala kami. Di po ba? Mula pa lang pagsakay namin, nag-uusap na kami mag-ina, ano ba yan? Anak, paano yan? Ganun. Buti na lang, salamat sa Panginoon, si Bimbo talagang pinabasa ng Lord yung aming mensahe. Kaya pagdating, sunog yung ulam namin. Nakasalang, ang sarap pa naman ng ulam namin, inihaw na pork chop! Ang sarap kaya ng ulam namin. Ang galing talaga ng Lord. Ang maganda lang po doon, tatayuan mo lang talaga yung pananampalataya mo. Kasi nga, binago ka na ng Diyos. Kahit sabihin mong nalagpasan mo yan doon sa mga taong kaharap mo, doon sa mga taong nakapaligid, doon sa loob ng jeep, pero nakikita ka ng Panginoon. Amen po? Kaya magkaroon po tayo ng malalim at matatag na pundasyon ng ating pananampalataya na sa anumang sitwasyon ng buhay natin, tatayuan natin lagi yun. Amen po? Hallelujah. Sabi po doon sa verse 6, 25-26, pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat sa lahat ng kinauukulan. Inuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Amen po. Sa pangit na senaryo ni na Daniel, ni na Sadrach, Mesach at Abednego, nandun sila sa kalalagayang ang kanilang buhay ay nabibingit, nabaliktad lahat ng pangit na senaryo ng kanilang pinagdadaanan. Inayos lahat ng Panginoon, hindi dahil sa mahusay sila, hindi dahil sa malalakas sila, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kanilang pinagtitiwalaan. Amen po? Nawa po ganoon din ang bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng matibay na pundasyon ng ating pananampalataya upang patuloy na tayo ay maging malakas at matatag na hinaharap ang buhay bilang isang Kristiyano at tinatayuan ang ating pananampalataya. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay manatiling mahina. Kaya magpakalakas po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Praise the Lord, pagpapaalala sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong matitinag. Lagi tayong magpakalakas, magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Sino po dito yung masaya kapag araw ng Huwebes na sa church? Amen! Praise the Lord! Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Totoo po yun. Ang sarap kaya sa presensya ng Lord. Di po ba? Kaya kahit minsan, totoo po yun sa akin. Nagiging kadahilanan ko po ito eh. Ang tuhod ko. Totoo po yun. Pero salamat sa Panginoon. Sa bawat araw, laging may lakas. At wag na natin sayangin yung lakas na yun. Gamitin na natin sa Panginoon. Amen. Sa atin pong pagtatapos, wag po tayong tumigil sa pagpapalalim
sa pundasyon ng ating pananampalataya. Mapapanatili lamang matatag ang pundasyon ng ating pananampalataya kung tayo ay mananatiling nakababad sa presensya ng Diyos sa bawat araw, sa patuloy na pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan at pagdalo sa mga gawain. Mas patatatag ang iyong pananampalataya at matututunan mong laging magtiwala at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Sige po, tayo ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah.